Noong Setyembre 1896, naganap ang isa sa mga mahalagang laban sa himagsikang Pilipino, ang labanan sa Imus. Pinamunuan ni Emilio Aguinaldo ang mga revolusyonaryo ng Cavite sa isang masidhing labanan laban sa pwersang Kastila. Hawakan niyo ang mga oposisyon. Hindi natin papatakasin ang mga Kastila. Sa kabila ng kakulangan sa armas at kahandaan, nagawang talunin ng mga Pilipino ang kalaban sa pamamagitan ng pusong estratehiya at matibay na paninindigan. Ang tagumpay na ito ay naging hudyat ng pag-asa para sa revolusyonaryo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bagamat hindi direktang kasama si Andres Bonifacio sa labanang ito, siya ang nagbigay inspirasyon sa diwa ng revolusyon sa pamamagitan ng kanyang pamumuno sa Katipunan. Si Bonifacio, bilang lider ng Katipunan, ay nagtagumpay sa mga unang laban kontra sa mga Kastila, tulad ng laban sa Balintawak at San Juan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa digmaan, naging mahirap ang kanyang laban sa mga kapwa Pilipinong may ibang pananaw sa pamumuno. Noong ika-22 ng Marso taong 1897, naganap ang pagpupulong sa Tejeros, kung saan layon nilang pumili ng pinuno para sa revolusyong gobyerno ng Pilipinas laban sa mga Kastila. Ang mga tumakbo bilang pangulo ay sina Mariano Trias, Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio. Si Emilio Aguinaldo ang nagwagi sa halalang ito, at ito ang bumuo sa ating kasaysayan. Pero paano kapag iba ang nangyari? Kailangan natin ayusin ang ating pamahalaan. Sa gitna ng digmaan, dapat meron tayong malinaw na liderato. Tama, ngunit hindi sapat ang kasulukuyang pamahalaan ng Katipunan. Kailangan natin ng bagong sistema, isang republika. Ang Katipunan ang nagsimula ng revolusyon. Ang ating layunin ay isa, kalayaan. Ano ang layunin ng pagbabagong ito? Bakit natin babaguhin ang umiiral na pamahalaan? Supremo, hindi natin binabaliwala ang Katipunan. Ngunit para mapalakas ang ating laban, dapat ay mayroon tayong mas formal na pamahalaang kinikilala ng lahat. Tahimik! Mga kababayan, mga kapwa't anak ng inang bayan, huwag nating kalimutan kung bakit tayo naririto. Hindi ba't nagtipon tayo upang isaulong ang kalayaan ng ating bayan? Upang wakasan ang pag-aapi at paghahari ng mga dayuhan. Ngunit ano itong mga naririnig ko? Mga intriga, mga akusasyon. Ako daw ay hindi karapat-dapat dahil ako'y walang pinag-aralan, dahil ako'y mahirap? Sino ba ang tunay na nagdurusa sa ilalim ng mga Kastila? Ang mga anak pawis, ang mga magsasaka, ang mga manggagawa. Kami ang unang bumangon. Kami ang unang nagbuwis ng dugo at pawis. At ngayon, kami ang pinagdududahan. Ang kalayaan ay hindi nakasalalay sa pinag-aralan. Ang kalayaan ay nasa puso, nakikita sa gawa, nasa paninindigan. Kayo ba mga kababayan, ay naniniwala sa isang tao na karapat-dapat lamang mamuno kung siya ay mayaman o may titulo? Hindi ba't ang ating laban ay laban ng lahat? Ang bayan ang dapat manaig, hindi ang personal na interes o ambisyon. Para sa bayan, para sa kalayaan, mabuhay ang Pilipinas! Kailangan natin ng leader na marunong magpatakbo ng pamahalaan, hindi larong mandirigma. Isang tao na nakakaintindi ng diplomasya. Diplomasya? Kanino? Sa mga Kastilong sumakop sa atin? Sa Amerikano na nag-aabang para pumalit sa kanila? Ang liderato ay hindi tungkol sa pribilehiyo. Ito ay tungkol sa sakripisyo. Ibinigay ko ang lahat sa laban na ito. Pagkakait niyo ba ang tinig ng ating bayan dahil lamang wala akong diploma? Nagkagulo sa debate ang bulwagan. Tinawag ang isang botohan. Isa-isa nang bumoto ang mga delegado. Nakangisi sa Aguinaldo ngunit tila kinakabahan habang kumakalat ang balita. Si Bonifacio ang nanalo. Hindi yan tama.
Ang posisyon ng pagkapangulo ay dapat ibigay sa isang abogado, hindi sa isang walang pinag-aralan. Bawiin mo ang sinabi mo o papatawang kita ng parusa. Hindi ko babawiin ang aking mga sinabi. Ngayong araw, aking idinedeklara ang unang republika ng Pilipinas. Hindi na tayo muling yuyuko sa mga dayuhang Kastila. Atin ang lupain ito! Magandang araw sa iyo, Supremo. Magandang araw, Emilio. Ngayon ay isang tagumpay para sa ating bayan. Oo kay Emilio. Hangad kong ito pa lamang ang simula ng tunay na kalayaan ng ating bayan. Sana tayo manatiling magkaisa para sa bayan. Mariam, hindi ba't ikaw ang reyna ng gabing ito? Paano kaya kita mapapasaya? Premo, paano kung masapak ko ang iyong paa? Hindi naman nakabihasa sa pagsayaw. Lakas ng loob mong sumama sa entablado. Ngunit sa sayaw, kinakabahan ka. Halika mahal, isang beses lang. Supremo, anong balak mo ngayon? Alam mo, Oriang, hindi ko ginusto ang posisyong nito. Hindi ko ginustong maging supremo. Pero ginagawa ko lamang ito kasi alam ko kung ano ang tama para sa bayan. Pero Supremo, ikaw na ang namumuno. Kailangan mo mag-isip na hindi lang para sa sarili mo, pati na rin sa mga taong umaasa sa iyo. Alam kong may mga mas magagaling o mas karapat-dapat na leader. Pero paano ko mapapabayaan ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang mga walang boses? Ang katipunan ay para sa kanila. Supremo, naniniwala ako sa iyo. Tama ka, Oriang. Sa puso ko, gusto kong ipaglaban ang ating bayan. Andres, tandaan mo, ako ang iyong katuwang. Kung saan ka pupunta, samahan kita. Oriang, ikaw ang pinakamatatag kong kasama. Sa bawat laban, sa bawat hakbang, ikaw ang lakas ko. Sa kanyang pamumuno bilang Pangulo ng Revolusyonaryong Pamahalaan, pinili niyang bigyang pansin ang dalawang mahalagang aspeto, ang pagpapalakas ng agrikultura at ang patuloy na pakikidigma laban sa mga Kastila. Sa harap ng digmaan, alam ni Bonifacio na ang lupa ay ang puso ng bansa. Sa bawat utos at plano ng pakikidigma, makikita ang kanyang determinasyon na tapusin ang mapanupil na paghahari ng mga Kastila. Siya ay isang leader na handang mamatay para sa bayan. Sa gitna ng paghihirap ng bayan sa ilalim ng pananakop ng mga Espanyol, dumating ang balita ng pagdating ng mga Amerikano noong 1898. Sa unay nagdala ito ng pag-asa sa mga Pilipino, isang bagong kaalyado laban sa mga Kastila. Ngunit kasabay ng kanilang pagdating ay mga tanong at alinlangan. Sila ba'y tunay na magliligtas o isa na namang dayuhang mananakop? Sa bawat pagpupulong, pinag-usapan ng mga lider ng revolusyon kung paano harapin ang bagong banta, habang nag-aalab ang hangaring maging tunay na malaya ang inang bayan. Ang kalayaan ay hindi ko ipagpapalit sa mga pangakong ginawa ng mga banyaga. Sa bawat dugo at pawis na isinakripisyo natin, dapat ay hindi magtapos sa pamumuno ng mga banyaga. Pero Supremo, ang pamumuno ng mga Amerikano ay hindi gaya ng pang-aalipin ng mga Kastila. Pamumuno o panguukol, hindi ko gagamitin ang ating bayan para sa pansariling kagustuhan lamang. Andres, baka meron pang paraan. Hindi dapat dito magtatapos ang ating laban. Oriang, alam ko kung ano ang tama. Kahit na kami paghiwalayin ng kasaysayan, ipaglalaban ko pa rin ang ating bayan. Hindi sa ilalim ng mga banyaga. Kung ito ang huling araw ko bilang isang supremo, tandaan mo to makapagal. Ang kasaysayan ang maghahadol sa atin. Hindi lamang sa atin, kundi bawat isa sa atin. Hindi nila matatanggal ang katotohanan, Andres. Ang bayan ay hindi nakakalimot. Para sa bayan, Oria. Lagi. Hindi nag-iisip si Bonifacio. Isa siyang mangmang.
Paparating na ang mga Amerikano ngunit tumatanggi pa rin siyang makipagnegosasyon. Ang mga patakaran niya ang sisira sa ating bayan. Ngunit hindi tatanggapin ng mga Amerikano ang kanyang pamumuno. Paano kung ikaw? Ikaw ang mangipagnegosyon sa kanila. At ikaw ang humalili sa kanya. Hindi nandito ang mga Amerikano upang tumulong. Andito sila upang sakupin tayo. Kailangan nating maganda para sa digmaan. Hindi ko ibibigay ang lupaing pinaglaban natin. Hayaan natin silang dumating. Ihanda ang mga katipunan. Supremo! Andito na sila! Putangin na mga traidor! Ihanda ang katipunan! Mura, Aguinaldo, ano tong ginagawa nyo? Hindi ba tayo magkakampi? Diba? Inaakusahan kang traidor ng Republika, Bonifacio. Ako, traidor, ginawa ko lamang kung ano ang tama para sa bayan natin. Habang ikaw nasa dilim, nagtatago. Pinapangalip mo ang Republika. Alam mo ba na mali ang mga desisyon mo? Balibalita ng iba, Aguinaldo. Ikaw ay may koneksyon sa mga Amerikano. Ngayon, Aguinaldo, sino ang tunay na traidor? Ako ba o ikaw? Tinutulungan tayo ng mga Amerikano. Tinutulungan habang sila ay trinatraidor tayo. Sinasakop nila ang ating mga lupain. Paano mo nasabi, Bonifacio? Paano mo nasabi na tatraidorin tayo ng mga Amerikano? Dahil sa maaari nilang gawin sa ating inang bayan. Binigay ko ang lahat, hindi para sa kapangyarihan o karangalan, kundi para sa kalayaan ng aking mga mamamayan. Ang buhay ko ay aking ibibigay sa aking bayan. Kahit na mismong kalahi ko ay piliin akong traidorin. Kitilin nyo man ang aking buhay. Hindi nyo makiintil ang pangarap ko para sa bayan. Bansang malaya. Bansang walang Kastila, Amerikano, o kahit anong dayuhang dadapok. Ako, traidor. Pero ang kasaysayan ang makakaalam kung sino talaga ang tunay na traidor. Papatayin niyo ang taong ang pangarap ay kalayaan. Pero hindi niyo mapapatay ang pangarap. Ang aking kamatayan ay mananatili sa kasaysayan. Isa kang traidor, Aguinaldo. Paalam, Bonifacio.
Si Andres Bonifacio, hindi lamang siya isang leader, kundi ang tinig ng mga inaapi. Isang taong nagpasiklab ng apoy ng revolusyon sa puso ng bawat Pilipino. Hindi siya naghangad ng kayamanan o kapangyarihan. Ang nais niya ay pantay ng kalayaan para sa ating lahat. Isang bansang hindi nasasakal ng dayuhan, isang lipunang kumikilala sa dignidad ng bawat isa. Hindi niya inurungan ang panganib kahit alam niyang maaari itong humantong sa kanyang kamatayan, sapagkat para kay Bonifacio, ang tunay na halaga ng buhay ay nasa paglilingkod sa bayan. Sa bawat sigaw ng kalayaan ay ang sigaw ng kanyang puso, ng kanyang paninindigan. Si Bonifacio ang nagpapaalala sa atin na hindi sapat ang mangarap para sa ating bayan. Dapat tayong kumilos, magsakripisyo at magkaisa upang gawing totoo ang pangarap na iyon. Ang kasaysayan ay maaaring baluktutin ng mga makapangyarihan, ngunit hindi kailanman mabubura ang alaala ng isang tao na tumindig para sa tama. Si Andres Bonifacio ang paalala sa atin na ang kalayaan ay hindi simpleng regalo. Ito ay ipinaglalaban, pinagsisikapan at minsan ipinagbabayad ng buhay. Huwag nating kalimutan, ang bawat patak ng dugo niya ay nagtanim ng binhi ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Supremo, maraming tao ang makakalimot sa iyong sakripisyo para sa ating bayan. Ikaw ang nanguna ng revolusyon, ngunit kinalimutan nila ang iyong mga nagawa para sa ating bayan. Kinalulungkot ko na hindi mo nakita ang pagkalaya ng Pilipinas sa mga Kastila, ngunit ikinagagalak ko pa rin na sa huling hininga, hindi ka nagpatinag sa mga dayuhan. Paalam, mahal ko. Hanggang sa muli nating laban. Idea ka, scriptwriter. Uy. Sige, tokan. Kailangan kayo sinamag. Ang katipunan na una nagsimula ng Republika ay revolusyon. 2, 1, go. Nasa pan... Tada. Supremo, anong balak mo ngayon? Hoy, Bonnie, ano masasabi mo sa ano? Na mo, Sed. Ikaw, ano masasabi mo sa ano?
Sana mag-kiss na. Si Francis. Masasabi sa acting nila. Ano? Vivian. Ano masasabi niyo sa acting yung dalawa? Riga, ano masasabi sa acting nilang dalawa? Kulang o perfect? Perfect. Parang pa dyan. Pinapahamak mo. Bakit mo makalalim ka? Sabi mo. Yeah, di ba? Yung ako, ikaw yung sobrang lapit.